Ano nga ba ang pinagkaiba nitong Molten BG4000 at nitong Molten BG4500? Tara nga at pag-usapan na natin siya. So okay guys, sa unang tingin natin sa looks niya, talagang aakalain mo na wala talagang difference sa kanila, di ba? Bukod lang sa presyo, may onting difference silang dalawa. Pero sa unang tingin nyo talaga, and pagka hinawakan nyo, almost the same lang naman. Pero unahin na nga natin yung mga una nating napansin sa mga difference ng dalawa. Okay, so unang-una guys, itong Molten BG4500, kapag hinawakan mo siya, talagang mafe-feel mo na parang mas malalim yung sa mga panel na part niya. Yan dyan sa mga panels niya. Kung makikita nyo, parang may biglang lumubog dito. Wala pa man dito sa may pinaka-panel. Parang meron na kaagad na nakapaslant na ganon. Kumbaga parang mafe-feel nyo na parang dun sa may part na yun, parang lumubog na tapos wala ng leather. Tapos direct na agad dun sa may panel. Compare nga dito sa may Molten BG4000 na talagang smooth siya, hindi mo mapapansin yung panels niya pag ginawakan mo siya. Tapos guys, hindi siya yung parang bigla na lang lulubog kagaya ng sa may Molten BG4000. Ayan, no, mapapansin nyo na talagang hanggang dulo niya guys, intact talaga yung leather niya. Ayan, kung mapapansin nyo, wala siya yung biglang lubog kagaya nga nitong sa Molten BG4000. Ayan, may ganyan siya. Makikita nyo dyan sa may guwit. Tapos dito guys, wala, diba, sa may Molten BG4500. Tapos sa may feels niya guys, parang mas mafe-feel mo rin talaga na mas malalim nga yung grooves doon sa may bandang panels niya. Mas malalim. Compare nga dito na talagang smooth lang yung texture nitong Molten BG4500. Tapos guys, dito pumunta naman tayo dito sa may print ng kanilang Molten. Ayan, so dito nga sa may Molten BG4000, tama. Dito sa may Molten BG4000, medyo mas nakaumbok siya, na parang nakalubog ng slide tapos umumbok yung pinaka-title niya. Well, ito din naman medyo nakaumbok siya, pero feeling ko mas nakaumbok lang ng slide itong sa BG4000 compare dito sa may BG4500. Tapos the same lang dito sa may mga nakalagay dito sa may baba na details. And then sa may pinaka model naman niya guys is pareha na nakalubog siya. Dito naman guys sa may nakalagay na competition, nagkaiba lang is yung color. Itong sa may BG4500 is may pagka goldish yellow. Dito naman is black yung ginamit. Tapos guys, yung mga details naman ng mga nakalagay dito sa may bola na to is printed nga pala siya guys. Ayan, wait. Ayan siya guys, printed na nga rin pala yan. Ganon din naman dito sa may Molten BG4500 guys, printed na nga rin pala yan. And sa durability naman, I think mas magtatagal din talaga tong BG4500 compared dito sa may BG4000 since mas madami nga yung part nito na may leather at based lang to sa may opinion ko and sa may nararanasan ko ngayon, okay, sa na-experience ko, parang feeling ko mas marami yung leather niya or mas makapal yung layer ng onte. And kasi nga guys, hanggang dulo niya kasi talaga, mafe-feel mo na may leather siya. Although ito meron din naman, kaso parang numipis na kasi dun sa may bandang dulo, may paslant na gano'n. Sa may bands niya naman guys, halos wala naman din talagang pinagkaiba yan. Same naman sila na standard ng size and ng weight. Sa tingin nyo guys, ano nga bang mas magandang gamiting panglaro? Molten BG4000 or Molten BG4500? Comment down below nga kung ano yung sa tingin nyo mas maganda guys.